Nakatayo ang breakwater. Ang malamig na alon na humahampas mula sa madilim na dagat ay bumabasa sa aking mahubad na bukong-bukong. Kung iisang habang pa lang ang gagawin ko matatapos na ang lahat ng paghihirap na ito, wala akong pera. Wala akong mapakatiwalaan. Wala man lang akong lugar na uuwian. Nitong nakaraang nga buwan lang, namumuhay ako ng walang anumang kakulangan. Bakit kaya nakaganito ang lahat? Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang tawa sa telepono 3 buwan na ang nakakaraan. Ang pangalan ko ay Manon, ipinanganak at lumaki sa Paris, France. Ang aking ama ay isang negosyanteng nagpapatakbo ng ubasan sa isang maaraw na lupain sa Timog, France. Ang aking ina ay mula sa isang marangal na pamilya na may mahabang kasaysayan, isang babaeng elegante at mahinahon. Mayroon akong 2 nakatatandang kapatid na lalaki, at bilang bunso, lumaki ako ng walang anumang kakulangan. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko, at nakakapunta ako sa kahit saan ko gustuhin. Naaral ako ngang kasaysayan ng sining sa Universidad ng Lyon, ngunit sa totoo lang, hindi ako masyadong nakatuon sa pag-aral. Mas masaya akong makasama ang mga kaibigan ko at maglakbay sa buong Europa, kahit pagkatapos kong makapatapos, hindi ko magawang mahanap ang trabaho. Ginugol ko ang aking oras sa paglalakbay sa buong mundo gamit ang pera ng aking ama, nangongolekta ng mamahaling bagay. Namuhay ako sa pagtulog sa mga mararangyang hotel at pagkain sa mga masasarap na restaurant. Nang Mayo ng taon ding iyon, nabalitaan ko na uso ang solo living. Napareserba ako ng silid sa isang marangyang hotel sa isang eksklusibong bahagi ng Metro Manila, na iniisip na subukan ang kultura ng Pilipinas. Tumawid ako ngang dagat, naglalaya patungo sa bansang ito. Ang naging dahilan nito ay ang pag-aral kong Tagalog noong kolehiyo, at ang interes ko sa signing ng paggawangang palayo ng Pilipinas. Nasiyahan ako sa pamimili sa mga mamahaling mall sa Makati at napahinga sa isang matamis na kainan sa gabi. Ang paglalakad sa kahabaan ng Manila Bay ay mas nakaka-relax kaysa sa inaasahan ko, at lubos kong nagustuhan ang sariwang hangin ng Maynila. Ang tanawin sa gabi mula sa itaas na palapa ng hotel ay nakamamangha sa ganda. Mas comfortable ang Pilipinas kaysa sa inaakala ko. Napadala ako nga larawan sa aking kaibigan at halos araw-araw na naglalakad sa paligid ng lungsod. Plano kong mapalipas ng 1 buwan ng walang pagmamadali. Isang araw, mga 2 linggo pagkatapos kong dumating sa Pilipinas, tumawag ang aking ina. Ang boses na aking ina sa kabilang linya ay lubhang naiba sa kanyang karaniwang kahinahunan. May halong bahagyang panginginig ang boses ng aking ina, na sa lahat ng oras ay hindi nawawalan ng pagiging kalmado. Sinabi ng aking ina na huwag akong bumalik kaagad sa France. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, ayaw niyang mabigay ng detalye. Sinabi lang niya na may problema sa bahay at paulit-ulit niyang sinabi sa akin na magtago muna ako sa Pilipinas. Malinaw na narinig ko sa telepono ang panginginig ng kanyang boses na nagsasabing maaring delikado kung babalik ako sa France. Sa simula inakala kong nabibiro lang siya. Anong problema ang mangyayari sa aming bahay? Ang ubasan ng aking ama ay maayos naman, at ang aking kapatid ay dapat na maayos din. Hindi ko man lang maisip ang ganoong bagay. Ngunit pagkatapos mababangang telepono ang aking ina, naganap ang kakaibang pangyayari. Nang subukan kong bayaran ang hotel, hindi gumana ang aking credit card. Hindi lang isa. Lahat ng aking paraan ng pagbabayad ay na-disable. Namamadali akong tinawagan ang aking panganay na kapatid, ngunit hindi ko siya nakonta, hindi ko rin nakonta ang aking nakababatang kapatid, ang aking ama, o ang aking ina, wala na akong sinumang makonta. Sa reception ng hotel, sinabihan ako mahanda ng ibang paraan ng pagbabayad. Nang makita ko ang kanilang mukha na umiwas ng tingin na parang nailang, napatanto ko ang kalubaan ng sitwasyon. Sa kabutihang palad, mayroon pa akong natitirang cash na napalitan ko na dati. Halos 150,000 piso, alas 150,000 iyon. Nagawa kong bayaran ang bill ng hotel gamit iyon, at lumabas ako dala ang aking mabagahe. Nakatayo sa kalsada, blanko ang aking isip. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Nahanap ako ngang balita tungkol sa France gamit ang aking smartphone. Doon ko lang tuluyang nalaman ang buong lawak ng sitwasyon. May lumabas na artikulo na nagsasaad na ang aking panganay na kapatid ay iniimbestigahan sa hinalang pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Nakasaad din na ang aking ama ay nakasakit at bumagsak habang inaayos ang aftermath na insidente. Naka-confine siya sa ospital dahil sa malubhang kalagayan, at ang aming kumpanya ay naloko sa estratehiya ng makalabang kumpanya, kaya lahat ng pangunahing asset ay kinuha.
Nakasaad din na sinusubukan ng mga kredito na kumpiskahin ang aming tahanan. Ang aking mga kamay na nakatingin sa screen ay nanginig ng husto at hindi ko mapigilan. Ito ba ay katotohanan o isa lamang masamang panaginip? Hindi ko na alam kung alin sa dalawa. Kailangan kong humanap ng lugar kung saan ako makakahanap ng kapayapaan. Ang nga mamahaling hotel ay hindi na opsyon, hindi lang ang pinakamataas na uri ng silit na nakakahalaga ng 15,000 piso, 12,000 sa isang araw, kundi maging ang karaniwang hotel ay maubos din sa loob lamang ng ilang araw. Nahanap ako ng murang hotel gamit ang aking smartphone, nakakita ako ng ilang simpleng pension house o nga lugar na parang dormitel na may makomunal na paliguan. Nakakahalaga ng 700 hanggang 1,000 piso, lama 700 sa isang araw. Ngayon ko lang nalaman na may mahotel na may ganitong presyo. Nakuha ako ng silit sa isang murang dormitel sa liblib na bahagi ng Metro Manila. Ang silit na naabot ko habang kinalakad ang mabibigat na bagahe ay maliit at luma. Mayroon lang itong isang kama, isang maliit na mesa, at isang estante. Ang lavatory at paliguan ay komunal at matatagpuan sa dulo ng pasilyo. Hindi ito may kukumpara sa maluwang na banyo ng mahaling hotel na pinanggalingan ko. Ngunit wala na akong kapangyarihan upang pumili pa. Nang ilata ko ang aking mga bagahe, bumasa ang mga mamahaling bagay. Isang sikat na leather bag, dekalidad na wallet, isang silk scarf, mga hikaw na may balahibo, at isang kwintas na may hiyas. Ang nga bagay na dati kong daladala ng natural ilang araw pa lang ang nakakaraan ay ang lahat ng aking kayamanan ngayon. Isang linggo ang lumipas, hindi ako makalabas ng silit sa murang dormitel. Hindi ko talaga makahanap ng lakas upang lumabas. Kinakain ko lang ang instant noodles at pandesal na binibili ko sa malapit na tindahan. Ako, na dati naglilibo sa mga sikat na restaurant sa Paris. Ngayon pinupuno ko ang aking tiyan ng noodles na nakakahalaga ng 100 hanggang 150 piso, 500 at 1,000 lima. Paulit-ulit akong nahilo sa laki ng pagbabago, mabilis na nababawasan ang hawak kong pera. 700 hanggang 1,000 piso, 37,500 para sa upas sa dormitel sa isang araw, at halos 300 piso, 3,000 sa pagkain. Sa isang buwan, abot sa halos 30,000 piso, angkang 30,000 ang gastos. Ang natitira ay nasa humigit kumulang 140,000 piso, 940,000 na lang. Sa ganito hindi na ako magtatagal. Inilabas ko ang aking handbag. Ito ay bago, nakuha ko sa Paris nung nakaraang tag-araw. Naalala kong binili ko ito sa halagang halos 300,000 piso. Nicho. Nahanap ako nga tindahan na bumibili ng ginamit na mamahaling gamit at pinuntahan ko. Matapos suriin ng salesperson ang kondisyon ng bag, sinabi niyang 70,000 piso, 70,000 ang halaga. Hindi ito umabot sa isang kapat ng orihinal na presyo. Ngunit wala akong pagpipilian kundi ibenta ito. Bumalik ang pera sa aking kamay. At bahagya akong nakahinga ng maluwag. Ngunit panandalian lang din iyon, nang kalkulahin ko kung gaano katagal matatagal ang pera na ito, halos 1 buwan lang. Pagkatapos niyon, kailangan ko na namang mapakawalan ng iba pang bagay. Ang mahikaw na ginto, ang kwintas na may hiyas, at ang isa ko pang handbag. Kung isa-isa kong ibebenta ang na ito, maubos din balang araw. Sa panahong iyon, ano kaya ang mangyayari sa akin? Walang sagot na natakpuan. Pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Habang nakatingin sa kisama, iba't ibang kaisipan ang bumabalot sa aking isip. Ano kaya ang kalagayan ng aking ama ngayon? Ligtas ba ang aking ina? Ano ang nangyari sa aking nga kapatid? Bakit walang sinuman ang kumukontak sa akin? Ako, na namuhay ng walang kakulangan sa loob ng 28 taon. Ngayon, naalala ako para sa kakainin ko bukas. Ito ba talaga ang katotohanan? Hindi ako makapaniwala. Makalipas ang 2 araw, bumalik ako sa tindahan ng ginamit na gamit. Sa pagkakataong ito, ipinagbili ko ang mga hikaw na ginto at ang kuwintas. Halos 10,000 piso e lamilo 10 lang ang halaga ng dalawa. Kumirot ang aking dibdib habang nagbebenta. Ang hikaw na ito ay regalo ng aking ama sa aking ika. 20 karawan. Ang kwintas naman ay isinabit ng aking ina sa aking lignong araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo. Nang gawin ko itong pera, naramdaman ko na parang unti-unting nawawasak ang aking nakaraan. Ngunit wala akong magagawa kung gusto ko mabuhay. Sa ganitong paraan, nagsimula akong isa-isang bitawan ang aking mga ari-arian. Lumipas ang 2 linggo. Ang natitirang cash sa aking kamay ay humigit kumulang 35,000 piso, 35,000. Ibinenta ko pa ang isa pang handbag at ang natitirang mga alahas.
ngunit ang pera ay parang tubig na umagos. May mas malubhang problema pa ako. Ang aking visa expiry. Mahigit 1.5 buwan na ako nasa Pilipinas, at isa na lang ang buwan na natitira bago may expire ang aking visa. Pagkatapos niyon, hindi ako makakabalik sa France, at wala rin akong paraan para manatili sa Pilipinas, napasya ako maghanap ng trabaho. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay, hindi pa kasi ako naktrabaho kahit kailan sa France. Nahanap ako sa aking smartphone nga trabahong kayang gawin ngang gadayuhan, mga language instructor, waiter, waitress sa restaurant, service crew sa coffee shop. Nakakita ako ngang ilang bakanteng posisyon. Nagtapos ako sa Universidad ng Lyon at nakakapagsalita ng English, French, at Tagalog. Sa panahong iyon inakala kong makakahanap ako ngang kahit ano. Nasumita ako nga dokumento sa isang language school malapit sa liblib na bahagi ng Metro Manila. Nakapunta rin ako sa interview. Interesado ang principal sa aking akademikong background at kakayahan sa wika. Ngunit nang suriin niya ang aking visa status, tahimik siyang umiling. Hindi po kayo pwedeng magtrabaho sa visa ninyo na pang turista, sabi niya. Kinakailangan daw ng sponsoring entity para makakuha ng work permit. Sinabi niya na mahirap itong gawin para sa isang maliit na language school. Sinubukan ko rin sa mga restaurant na naghahain ng French cuisine. Pumunta rin ako sa reception ng mga hotel. Nagtanong din ako sa mga trading company. Ngunit isa lang ang sagot ng lahat. Sinubukan ko ring mag-apply sa isang coffee shop sa isang bohemian na lugar sa Quezon City. Mabait ang may-ari ng tindahan, ngunit muli akong nahaharap sa parehong problema. Kung kukunin ko ang isang taong walang wastong permit, magkakaroon kami ng problema. Gusto ko mang kunin ka, ngunit hindi posible. Sabi niya nang may pahingi ng paumanhin, at wala akong nagawa kundi tumango ng tahimik. Naklakat-lakat ako sa buong Maynila sa loob ng ilang araw, ngunit hindi nakbabaho ang resulta. Isang dayuhang babay sa kanyang 20 at matatapos ang kanyang visa sa loob ng isang buwan. Walang lugar na kukuha ng ganong tao. Wala akong papipilian kundi lumipat sa mas murang lugar. Nakakita ako ng isang simpleng dormita sa liblib na bahagi ng Maynila, 500 piso man 500 sa isang araw. Mas maliit pa ang silid. At kung ilalagay mo ang isang kama, iyon na. Kaunting liwanag lang ang pumapasok mula sa maliit na bintana. Lalo kong binawasan ang aking pagkain. Minsan lang sa isang araw, bumibili akong pack meal o instant noodles sa malapit na tindahan. Ako, nasa France ay puro gulay lang ang kinakain para sa kalusugan. Ngayon ay gusto nang kumain ng kahit ano dahil sa gutom. Hindi ko inakala na darating ang ganitong araw. Gabi-gabi akong tumatawa sa aking ina, ngunit kailanman ay hindi siya nakonta. Kahit mapadala ako ng mensahe, wala man lang bakas na nabasa niya. Nagpatuloy ang balita tungkol sa aking panganay na kapatid. May lumabas na artikulo na nagsasaad na siya ay inaresto. Nakasaad na ang halaga ng pananakaw ay umabot sa bilyon-bilyong piso. May kumalat ding balita na nawawala ang aking nakababatang kapatid. Tila tuluyan nang bumasa ang aming pamilya. Iniulat na ang aking ama ay nananatiling walang malay at walang pag-asang gumaling. Pakalipas ng 3 linggo, ang pera sa aking kamay ay bumaba sa 15,000 piso, 15,000. Halos wala nang natitira na pwede kong ibenta. Ang huling bagay na nasa akin ay isang singsing na may hiyas na bigay ng aking ina. Ito ang isinuot niya sa aking daliri na may ngiti sa kanyang ika-20 kaarawan. Hindi ko magawang hubarin ang singsing na iyon. Naramdaman ko na kung ibibigay ko ito, wala na talagang matitira sa akin. Ngunit kung hindi ako kakain, mamamatay ako. Pumunta ako sa isang tindahan ng alahas sa isang abalang lugar sa Maynila. Tinitigan ng may-ari ng tindahan ang singsing, sinuri ang kalidad ng bato, at sinukat ang puridad. At sinabi niyang 52,500 piso, ang 52,500 ang halaga. Ito ay isang bagay na mahigit 350,000 piso, 350,000 ang halaga nung nakuha ko ito sa Paris. Ngunit wala ako sa posisyon upang ibinenta ko na lang. Naiwan ang pera sa aking kamay, ngunit walang kagalakan. Sa halip, ang tanging natira ay isang pakiramdam ng kawalan, na parang may malaking butas sa aking dibdib, sumagi sa aking isip ang mukhang ng aking ina. Ang manit niyang itinong isinuot niya ang singsing ay nakaugit sa aking alala. Nung araw na iyon, naipahaya ko kayo ng maayos ang aking pasasalamat, malamang ay hindi. Kahit pagbalik ko sa dormital, nakatitilang ako sa dingding ng walang ginagawa, wala na talagang natitira. Counting magamit pang personal, at 52,500 piso, 52,100 na cash, iyon lang ang lahat ng mayroon ako. Gaano katagal kaya magtatagal ang perang ito?
Isa't kalahating buwan o 2 buwan. Ano ang mangyayari pagkatapos niyon? Mag-expire na ang aking visa, maubos na ang pera, at wala akong pupuntahan. Wala akong makitang paasa sa hinaharap. Hindi ko na alam kung talagang mayroong kinabukasan para sa akin. Nang lumubo ang araw sa araw na iyon natungo ako sa Manila Bay. Lumipat ako nga tren at lumabas sa kalsadang malapit sa dagat. Nakakita ako nga taong nagbibisikleta, mayroon ding nga taong tumatakbo, makasabay na naglalakat ang nga lalaki at babae na makahawa ang kamay. Mayroon ding mga pamilyang nagtatawanan habang kumakain ng barbecue sa isang kumot. Mukhang masaya ang lahat. Maliban sa akin. Umakyat ako sa gitna ng gataw at lumabas sa tabing dagat. May team at tahimik na umaagos ang dagat, bakit kaya na kaganito ang lahat? Isang uwan pa lang ang nakakaraan, nasa isang malaking bahay ako sa Paris, namumuhay ako nang walang anumang inaalala. Nakikipag-inuman ako ng champagne sa aking mga kaibigan at kumakain sa mga sikat na restaurant, iyon ang normal kong buhay. Ngunit ngayon, narito ako sa isang maliit na dormital sa Pilipinas, sumisimsim ng instant noodles, at ginugugol ang gabi nang may takot sa kinabukasan. Ito ba talaga ang aking buhay? Nang titigan ko ang ibabaw ng dagat, umagos ang aking ngaluha. Sa simula, 1 o 2 lang ang patak, ngunit kalaunan ay hindi na ito mapigilan. Sa huli, umiyak ako ng malakas. Lumingon ang nga dumadaan, ngunit wala na akong pakialam. Nasaan kaya ang aking mga magulang ngayon? Ligtas ba ang aking mga kapatid? Bakit walang sinumang kumokontak sa akin? Ganito ba ako inabandon na mag-isa? Nakpatong-patong ang nga tanong, ngunit walang sagot na matakbuhan. Matapos umiyak ng matagal, bumalik ako sa dormital. Umakyat ako sa hagdanan ng isa-isa at binuksan ang pinto ng silid. Ang maliit at madilim na espasyo ay tahimik akong sinalubong. Humiga ako sa kama at tinitigan ang kisama. May mga mansa sa iba-ibang lugar. Lumulutang ang wallpaper dahil sa dampi at natatanggal sa mga gilid. Kailangan kong manatili rito hanggat hindi naubos ang aking pera. Saan ako pupunta pagkatapos niyon? Itatapon ba ako sa kalsada? Ayoko nang isipin. Pinikit ko ang aking mga mata ngunit hindi ako makatulo. Kumulo ang aking tiyan. Dahil ito sa hindi ko pagkain ng hapunan, paano kaya ako mamumuhay bukas? Ang tanong na iyon lang ang patuloy na umiko sa aking isip. Ito ay isang mahaba at matinding gabi. Kinaumagahan, natungo ako sa dagat. Ito ay isang maliit na baybayin sa Batangas. Paulit-ulit akong sumakay ng bus at naglakad pa mula sa dulo ng ruta. Hindi ko rin sigurado kung bakit ko pinili ang lugar na iyon. Hindi, sa totoo lang, alam ko, dahil wala na akong mapupuntahan. Gusto kong makita ang walang hanggang dagat. Dumating ako ron bandang alas 10 ng umaga. Dahil ito ay isang karaniwang araw ng linggo, kakaunti lang ang mga tao. Naglakad ako hanggang sa dulong breakwater. Malakas na humahampas ang nga alon. Tiningnan ko ang ibabaw ng tubig. Ang malalim at madilim na dagat ay patuloy na umaabot hanggang sa dulo. Kung isang habang pa lang ang gagawin ko, matatapos na ang lahat. Ang pagkakakulong na ito, ang takot, ang gutom, ang kalungkutan, naramdaman ko na parang mawawala ang lahat. Wala akong pera, wala akong pupuntahan, wala akong makontak. Para saan pa kaya ako dapat lumaban? Sumagi sa aking isip ang nga baybayin sa Timok Friends. Ang nga araw na nakahiga ako sa lounge chair kasama ang aking nga kaibigan, umiinom ng malamig na prutas at nagtatawanan. Masaya ako noong panahong iyon, wala akong anumang inaalala. Ngunit ngayon, naiisa lang ako sa isang hindi pamilyar na baybayin sa Pilipinas. Ito ba talaga ang aking buhay? Gusto ko nang bitawan ang lahat. Umusat ako ng isang hakbang. Bumabasa ang tubig sa aking napaa. Napakalamig nito. Sa sandaling sumusubo akong humakbang ang isa pa, may humawa sa aking balikat mula sa likuran, nagulat akong lumingon. Nakatayo ang isang matandang babay, mukha siyang nasa huling bahagi ng 70. Bahagyang nakakurba ang kanyang likod, at may malalalim na kulubot sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mamata ay mainit. Mahigpit na hinawakan ng matandang babay ang aking kamay, at tahimik siyang nagsalita, "Delikado, Hija, huwag kang pumasok sa dagat." Nang marinig ko ang salitang iyon, sa wakas ay naintindihan ko kung ano ang balak kong gawin. Bumuhos ang aking maluha, ang matandang babae ay walang sinabing anuman at malumanay na hinaplos ang aking likod. Bumaba tayo sa breakwater. Mas ligtas sa tabing dagat, sabi niya habang inakay ako. Umupo ako sa buhangin, umupo sa tabi ko ang matandang babae. Sa loob ng ilang sandali, kaming dalawa ay walang imik, ang tunog lamang ng ngaalon ang naririnig. Ang regular na tunog ng tubig dagat na humahampas at bumabalik.
Tahimik na nasimulang magsalita ang matandang babae. Umiyak ka maisa rito simula pa kaninang umaga. Ayos ka lang ba? Hindi ko man lang napansin na umiyak pala ako. Ayos lang po ako, sagot ko. Tumango ang matandang babae at kinuha mula sa kanyang bag ang isang pandesal na may palaman. Ako ang gumawa nito, kumain kang isa, alok niya. Naatubili ako. Ngunit hindi siya sumuko, hindi ka magkakaroon ng lakas kung hindi ka kakain. Masama para sa isang bata na hindi kumakain. Napilitan akong kunin ito. Sa sandaling kinagat ko ang pandesal, muling umagos ang aking magaluha. Dahil ba ito sa may nitsito, o dahil ba sa namimiss ko ang ginichinigisang gitaw, hindi ko sigurado. Walang sinabing anuman ang matandang babae, na natili lang siya sa tabi ko. Tahimik siyang nakatingin sa dagat. Pakaraan ng ilang sandali na tanong ang matandang babae, kakaiba ang tono ng iyong pananalita. Ikaw ba ay dayuhan, Hija? Tila napansin niya na may kakaibang tono sa aking pagsasalita. Sinabi ko na galing ako sa Paris. Nagulat ang matandang babae at pinuri ako, na sinasabing napakahusay ko sa Tagalog. Ikinuwento ko ang pag-aral ko sa kolehiyo, at ang pagmamahal ko sa kulturang Pilipino. Ngumiti ang matandang babae na tila humanga. Sa ganoong paraan, lumipas ang oras habang kami ay nausap. Sinabi nga matandang babae na nakatira siya sa malapit, na isa lang daw siya. Ang kanyang mga anak ay nasa Maynila, ngunit sinabi niyang abala sila at bihirang makadalaw. Nang tanungin ko kung hindi ba siya nalulungkot, sumagot ang matandang babae na napawi ang kanyang kalungkutan kapag naglalakad siya sa dagat. Ngunit sa kanyang boses ay may halong kalungkutan na hindi may tago. Ako rin ay nakuwento ang kaunti tungkol sa aking sarili. Napumunta ako sa Pilipinas para magbakasyon ngunit hindi na ako makakabalik dahil sa problema sa aming bahay na malapit ng visa expedi ko at naubos na ang aking pera, kaya't nalilito ako. Naawa ang matandang babae sa akin. Matapos maisip ng matagal, sinabi niya, kumain ka muna ng hapunan sa amin. Malapit lang ang aming bahay. Naatubili ako kung dapat ba akong sumama. Maari ba akong bumisita sa bahay nga isang taong kakikilala ko pa lang? Ngunit sinabi nga matandang babae na ayos lang. Mas gusto niya raw na may kasama dahil malungkot kumain mag-isa. Sa huli, sumama ako. Ang bahay nga matandang babae ay matatagpuan mga 10 minutong lakad mula sa dagat. Ito ay isang maliit na bahay kubo. Ang nga dingding ay unti-unting nababalat at ito ay luma, ngunit sa bakuran ay may maingat na nakatanim ng mga bulaklak na maganda ang pamumulaklak, malinis ang look ng bahay. Matanda na ito, ngunit maayos na naisaayos. Tumayo ang matandang babae sa kusina at nagsimulang maghanda ang hapunan. Nag-alok akong tumulong, ngunit tinanggihan niya, dapat na umupo ka lang, bisita ka. Tiningnan ko ang paligid sa sala. Maraming larawan ng pamilya ang nakasabit sa dingding. Ang matandang babae at matandang lalaki nung sila ay bata pa. At ang dalawang anak na lalaki at isang anak na babae, lahat sila ay nakangiti. Mukha silang masaya, tapos na ang hapunan. Mayroong sinigang, kanin, atsara, at nilaga. Ito ay isang pagkaing gawa mula sa puso. Kumain kami ng sabay. Paulit-ulit akong inalo ng matandang babae na magdagdag ng kanin, kumain ka ng marami. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng mayos na pagkain. Hindi instant noodles o packed meal, kundi mainit na lutong bahay. Gusto kong umiyak ngunit pinigilan ko pagkatapos kumain tumulong ako sa pahugas ng pinggan. Sinabi ng matandang babae, salamat, oras na para umuwi. Nang tumayo ako, natanong ang matandang babae, mayroon ka bang matutuluyan ngayong gabi? Sumagot ako na nasa dormital ako. Matapos mag-isip ng matagal ang matandang babae, namungkahi siya, bakit hindi ka na lang dito matulog? May isang bakanteng silid dito. Nagulat ako, patutuluyin niya ba sa kanyang bahay ang isang taong kakikilala ko pa lang? Nag-atubili ako. Sinabi kong ayaw ko makadulot ng abala, ngunit tahimik na umiling ang matandang babae. Malungkot akong maisa, kaya malaking tulong kung mananatili ka rito, sabi niya. Walang kasinungalingan sa kanyang nga salita. Sa totoo lang, ayaw ko nang bumalik sa dormital na iyon. Ayaw ko sa malit at madilim na silid na iyon. Maraming salamat po, sabi ko. Inakay akong matandang babay sa silid na may ngiti. Maliit na silid ito ngunit malinis. Mukhang mainit ang kumot at kutson. Nang humiga ako, naramdaman ko ang kapayapaan pagkatapos ng matagal na panahon. Lubhang naiba ito sa matigas na kamangang dormital na iyon. Magandang gabi, sabi ngang matandang babae at lumabas ng silid. Pinatay ko ang ilaw at humiga. Sa kadiliman, bigla akong nag-isip. Kakaiba nga.
Ang isang matandang babae na kakikilala ko palang ay pinatutulog ako sa kanyang bahay. Karaniwan dapat akong maging maingat, ngunit hindi ginawa iyon ang matandang babae. Bakit kaya? Nalulungkot ba siya? O naawa lang ba siya sa akin? Lumipas ang ilang araw. Patuloy akong nanatili sa bahay ng matandang babae. Ang pangalan ng matandang babae ay Elena. Si Lola Elena ay walang inilagay na anumang kondisyon. Masaya lang siya kung makakasama niya ako. Pinamahalaan ko ang mga gawain sa bahay. Naglinis ako, nagugas ng pinggan, at naglaba. Sinabi ni Lola Elena, napakalaking tulong mo. Ngunit ako ang dapat mapasalamat. Dahil binigyan niya ako ng matutuluyan sa panahong wala akong mapuntahan. Pagkalipas ng halos isang linggo, biglang nagtanong si Lola Elena, nakapunta ka na ba sa simbahan? Sumagot ako ng hindi. Samahan mo ako sa linggo. Imbitasyon niya, mabait ang aming pari, baka makatulong siya sa iyo. Hindi ako gaanong umasa, ngunit dahil salita ito ni Lola Elena, nakpasya akong sumunod. Dumating ang linggo. Sumama ako kay Lola Elena sa isang maliit na simbahan sa malapit. Tahimik ang bakuran at malalim ang luntian ng mapuno. Lahat ng mga taong nagtipon doon ay mababait. Kahit nakakaiba ang isang dayuhang tulad ko, malugod nila akong tinanggap. Matapos magdasal, ipinakilala ako ni Lola Elena sa pari. Tahimik na pinakinggan ng pari ang aking sitwasyon. At sinabi niyang may alam siya. May isang language school sa malapit sa simbahan, at kakilala niya ang prinsipal nito. Sinabi niya na may paraan upang manatili ako sa Pilipinas kung maglilipat ako sa isang student visa. Nakakita ako ng sina ng pag-asa. Kung makakakuha ako ng student visa, mananatili ako sa bansang ito. Makakapagtrabaho na rin ako. Paulit-ulit akong napasalamat. Sinabi ng pari na subukan kong makipagkita sa principal sa susunod na linggo. Masaya ring ngumiti si Lola Elena. Mabuti naman, Hija. Medyo gagaan na ang look mo niyan. Nang gabing iyon habang nakahiga ako sa bahay ni Lola Elena, sa wakas ay napanatak ang aking kaloban pagkatapos ang matagal na panahon, wala pa ring nalulutas. Ngunit sa pakiramdam ko nakita ko na ang direksyong dapat kong tahakin. Dahil ito kay Lola Elena. Kung hindi ko nakilala si Lola Elena, ano kaya ang nangyari sa akin? Nanginginig ako sa tuwing naisip ko ito. Natapos ko ang proseso para sa paralan. Ang prinsipal na nakilala ko sa pamamagitan ng rekomendasyon ng pari ay isang mabait na tao. Naunawaan niya ang aking sitwasyon at pinilit niyang bawasan ang tuition fee hanggat maaari. Napautang si Lola Elena ng premula sa kanyang ipon para sa gastos sa unang semestre. Nangako ako na ibabalik ko ito dahil hiniram ko ito. Ngumiti si Lola Elena at sinabing, huwag kang magmadali. Natapos ko rin ang pa-apply para sa student visa. Sinabi sa akin na lalabas ang resulta sa loob ng 2 linggo. Sa sandaling natanggap ko ang balita na matagumpay akong naaprubahan, gumaan ang aking pakiramdam, na parang nawalan ako ng lakas sa buong katawan. Ngayon, makakapanatili na ako ng maayos sa Pilipinas. Ang mas mahalaga ay makakapagtrabaho na ako. Pwede akong maktrabaho ng hanggang 20 oras sa isang linggo. At akong naksimulang mahanap ng trabaho. Nakakita ako ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na coffee shop malapit sa baybayin ng Batangas. Ang aking sahot ay 110 piso na palimos 110 kada oras. Sa 20 oras sa isang linggo, abot ito sa halos 8,000 piso. Sa 58,000 sa isang buwan, hindi ito malaking halaga, ngunit para sa akin, ito ay parang isang kayamanan. Dahil ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na kumita ako ng pera sa sarili kong pagsisikap. Mahirap ang trabaho sa coffee shop. Walang tigil ang pagdami ng mapinggan na dapat hugasan, at ang aking makamay ay laging nakababat sa tubig. Sumasakit din ang aking baywang. Ngunit hindi ako nagreklamo. Lubos akong nakpapasalamat na nakakapagtrabaho ako. Masaya si Lola Elena na makita akong nagtatrabaho. Kapag tinatanong niya kung nahihirapan ba ako, sumasagot ako ng, ayos lang po. Sa gabi, kumakain kami ng sabay. Unti-unting naging nakasanayan na ang pagtatapos ng araw sa pagkain ng galutong bahay ni Lola Elena. Si Lola Elena ay nagtatrabaho rin. Tumutulong siya sa paglilinis ng isda sa kalapit na palengke. Kapag umuwi siya pagkatapos magtrabaho mula umaga hanggang gabi, halos hindi niya na mayunat ang kanyang baywang. Tinanong ko siya kung bakit siya gumagawa ng noong kahirap na trabaho. Sumagot si Lola Elena na mas magiging malusog siya kung magpapagalaw ang katawan. Ngunit malalaman ko rin kalaunan na may iba pang totoong dahilan. Humigit kumulang 1 buwan pagkatapos niyon, isang araw, dumating ang panganay na anak ni Lola Elena.
Isang lalaki na mukhang nasa gitnang bahagi ng kanyang 40s. Nakasuot siya ng suit ngunit pagod ang kanyang muha. Narinig ko ang boses ni Lola Elena at ng kanyang panganay na anak na nag-usap sa sala. Sinabi ng panganay na anak na kailangan niya ng pera. Hindi raw maayos ang kanyang negosyo at humihingi siya ng 1,500,000 piso, sempilam 1,500,000. Na mukhang naalala si Lola Elena. Sinabi niyang wala na siyang ipon, halos wala nang natitira. Sumigaw ang panganay na anak. Nagreklamo siya, natatrabaho ka naman at kumikita, bakit ayaw mong ibigay? Sa huli, kinuha ni Lola Elena ang kanyang passbook, ibinigay niya ang lahat ng laman nito. 1,000,000 piso, lakbir, 0 iyon. Para iyon na inipon niya sa loob ng ilang buwan sa pamamagitan ng pagpapawis sa palengke. Kinuha ng panganay na anak ang pera ng walang pasasalamat at umalis. Nakaupo si Lola Elena ng tulala. Ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Ngumiti si Lola Elena at sinabing, ayos lang ako, Hija. Dahil natural lang daw para sa magulang na tulungan ang anak kapag nahihirapan. Bumukal ang galit sa akin. Hindi ko napigilang lumakas ang aking boses. Si Lola Elena ay mahigit 80 taong gulang na. Gayunpaman, ito ay pera na inipon niya sa ganoong kahirap na trabaho, at ibinigay niya ang lahat ng iyon sa kanyang anak. Higit pa rito, wala man lang siyang pasasalamat, at pumupunta lang siya kapag kailangan niya ng pera. Umiling si Lola Elena. Ngunit anak ko pa rin siya, Hija. Nagpapasalamat ako na naririnig ko ang kanyang boses. Hindi ko maintindihan. Kung ako ang nasa posisyon niya, hindi ko ibibigay sa ganoong anak, ngunit si Lola Elena ay iba. Pakalipas ng ilang araw, dumating din ang pangalawang anak, dahil din sa pera. Humingi siya ng 700,000 piso, 57,700,000. Sinabi ni Lola Elena na wala ng laman ang passbook. Dahil ibinigay na niya ang lahat sa panganay na anak, nagreklamo ang pangalawang anak. Ibinigay mo lang sa kapatid ko, hindi mo naman ako bibigyan? Hindi ito patas. Yumuko si Lola Elena nang may pahingi ng paumanhin. Nangako siyang mabibigay ulit kapag nakapaipon siya. Umalis ang pangalawang anak na galit pa rin ang mukha, buntong hininga si Lola Elena. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, naisip ako. Ano ang pinakaibangang nga anak ni Lola Elena sa akin? Ako rin ay nakikipag-ugnayan lang sa aking nga magulang kapag kailangan kong pera. Kapag gusto kong maglakbay, kapag gusto kong mamahaling bagay, kapag may mapagtitipon kasama ang makaibigan, dun lang ako tumatawag. Hindi ko man lang inalala kung paano namumuhay ang aking mga magulang. Ilang beses ko na ring nakalimutan ang kanilang karawan. Gayunpaman, walang sinabing anuman ang aking nga magulang. Ibinigay nila ang lahat ng aking kagustuhan, nakakahiya. Pareho lang ako sa mga anak ni Lola Elena, hindi, baka mas masahol pa ako. Hindi ba baba? Sila ay may problema sa buhay. Ako gusto ko lang magsaya, sumagi sa aking isip ang mukha ng aking mamagulang. Ano na kaya ang ginagawa nila ngayon? Nakamalay na kaya si Papa? Ligtas kaya si Mama? Mula kinabukasan, lalo kong tinulungan si Lola Elena sa kanyang trabaho, sumama rin ako sa kanya sa palengke. Ang nga bagahe na masyadong mabigat para kay Lola Elena na mag-isa ay ako na ang nadala. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, mula sa paglilinis ng damo hanggang sa pagtatrabaho sa bukit. Nakaroon ng kaliw ang aking ngapalat. Pakiramdam ko ay mabibali ang aking baywang, ngunit hindi ko sinabing mahirap. Ginagawa ni Lola Elena ang trabahong ito araw-araw sa kanyang edad. Sa gabi, ipinagluto ko si Lola Elena. Ito ay isa sa ilang bagay na magaling ako. Nagurno akong kwichi, isang French egg dish. Masarap, masaya si Lola Elena. Lumaki ang kanyang nga mata. Sinasabing ito ang unang pagkakataon na nakakain siyang dayuhang pagkain. Nang makita ko si Lola Elena na masayang kumakain ng niluto ko, uminit ang aking dibdib. Nang pumasok na kami sa pangalawang buwan, dumating ang anak na babae ni Lola Elena, isang babae na mukhang nasa maagang bahagi ng kanyang 40s. Nagtaka siya nang makita ako. Ipinakilala ako ni Lola Elena. Sinabi niyang ako ang kanyang kaibigan mula sa friends na nakatira sa kanya. Walang kagalang-galang na yumuko ang anak na babae, at agad na sinabi ang kanyang dahilan kay Lola Elena. Sabi niya kulang ang pamayat sa tuition ng kanyang anak at gusto niya ng 300,000 piso, 3,000. Lubos na naalala si Lola Elena. Ipinaliwanag niya na kakabigay lang niya sa panganay na anak nung nakaraang buwan, at sa pangalawang anak ngayong buwan, wala na siyang pera. Sumigaw ang anak na babae. Binibigyan mo lang ang makapatid ko, pero ako hindi mo bibigyan. Nagreklamo siya ang pagtatangi.
Sa huli, ibinigay ni Lola Elena ang aking kinita ngayong buwan na ibinigay ko sa kanya. 10,000 piso. 10,000 iyon na ibinigay ko para sa pang-araw-araw na gastos ni Lola Elena. Sumimangot ang anak na babae sinabing kulang pa iyon, ngunit kinuha niya ito at umalis. Bago siya umalis, may sinabi siya, mahanda ka pa ngang mas marami sa susunod na buwan. Matapos umalis ang anak na babae, umupo si Lola Elena sa sahig. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali. Umupo ako sa tabi niya. Ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Tumango si Lola Elena, ngunit may namumuo ng luha sa kanyang nga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong umiyak si Lola Elena. Tinanong ko kung bakit siya umiyak. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Lola Elena. Sabi niya, kasalanan daw niya kung bakit naging ganun ang kanyang nga anak. Noong bata pa raw siya, abala siya at hindi niya lubos na naalagaan ang nga ito. Kaya lumaki ang nga bata nang hindi natututo kung paano pahalagahan ang kanilang nga magulang. Sabi niya, sinisisi niya ang kanyang sarili. Hindi po, sabi ko. Hindi ito kasalanan ni Lola Elena. Ang kanyang nga anak ang mali. Umiling si Lola Elena. Ngunit, hija, nga anak ko sila. Hindi ko sila kayang kamuhian. Kumiro tang aking dibdib. Ano kaya ang nagawa ko para sa aking mga magulang? Nasabi ko ba sa kanila na mahal ko sila? Naipahayag ko ba ang aking pasasalamat? Hindi ko maalala. Ang tanging sinabi ko lang ay bigyan niyo ako ng pra. Ipinahayag ko lang ang aking nagusto at ang bagay na nais kong gawin. Hindi ko kailanman tinanong kung anong klase ng buhay ang mayroon ang aking mga magulang o kung nahihirapan ba sila. Nang gabing iyon, umiyak ako ng tahimik sa aking silid. Nakakahiya. Sa loob ng 28 taon ng aking buhay, wala akong nagawang disenteng bagay para sa aking mga magulang. Sa halip, ginamit ko lang ang pra nila at pinag-alala ko lang sila. Sa sandaling ito, dapat ay nag-alala ang aking mga magulang para sa akin. Ngunit ano ang ginagawa ko? Tumawag ako. Tinawagan ko ang numero ang aking ina. Ngunit muli hindi siya nakontak, napadala ako ng mensahe. Sumulat ako. Mahal ko kayo. Patawat, sa pag-aalala sa inyo. Walang dumating na tugon. Ngunit ayos lang, dahil sigurado akong mababasa niya ito balang araw. Kinabukasan, ipinagluto ko si Lola Elena ng lugaw para sa agahan. Nagulat ang mukha ni Lola Elena. Nang makita ko siyang masarap na kumakain, uminit ang aking dibdib. Pagkatapos kumain, sinabi ko kay Lola Elena, habang nandito po ako, huwag ninyong bibigay ng pera ang inyong nga anak. Ako na po ang magtatrabaho at magbibigay ng lahat ng kailangan ninyo para sa inyong pamumuhay. Hindi, sabi ni Lola Elena. Ang perang kinikita mo ay dapat mong ipunin para sa iyong kinabukasan. Ngunit hindi rin ako sumuko. Sinabi kong dahil iniligtas ni Lola Elena ang aking buhay, hayaan niya akong gawin ito. Tiningnan ako ni Lola Elena sa loob ng ilang sandali, at kalaunan ay umiyak. Salamat, maraming salamat, paulit-ulit niyang sinabi. Simula nun, halos lahat ng trabaho ni Lola Elena sa palengke ay ako na ang gumawa. Matanda na si Lola Elena. Dapat siyang mapahinga. Pagkatapos ng trabaho sa coffee shop, pupunta ako sa palengke at magdadala ng mabibigat na bagahe. Sa simula, nahihirapan ako, ngunit unti-unti akong nasanay. Nagsimula na rin akong tandaan ng kapitbahay. Kapag bumabati ako, ngiti ang sumasagot. Ibinahagi ng kapitbahay na ginang ang kanyang atsara. Kainin mo kasama si Lola Elena, sabi niya. Kung minsan, may dumarating ding gulay mula sa bukit ng matandang lalaki sa kabilang kalsada. Sa simula, iningatan nila ako bilang isang kakaibang dayuhan. Ngunit ngayon, tinatrato na nila ako na parang pamilya. Nalaman ko sa aking sarili ang init ng puso nga Pilipino, ang lalim ng kanilang damdamin na hindi kayang baliwalain ang isang taong nahihirapan. Humigit kumulang 3.5 buwan ang lumipas. Isang umaga, na-ring ang aking smartphone, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko. Narinig ko ang boses ng aking ina. Pakiramdam ko ay hihinto ang aking pahinga. Ito ang boses na aking ina na narinig ko pagkatapos na 3 buwan. Umiyak ang aking ina. Patawad. Patawad talaga sa hindi ko pakunta, paulit-ulit niyang sinabi. Sinabi niya na nakamalay na ang aking ama. Nakamalay daw siya kanina lang at ngayon ay sumasailalim sa terapi para sa kanyang pagaling. Sinabi niya na mas maayos na ang kanyang kalagayan. Nangingini ang aking dibdib, buhay ang aking ama. Sa pakiramdam ko, iyon lang ay sapat na upang mabayaran ang lahat ng aking pinagdaanan. Nagpatuloy ang aking ina. Sinabi niyang huminahon na rin ang sitwasyon sa bahay. Ang aking panganay na kapatid ay sinentensyahan ng 3 taon sa bilangguan.
Mas maikli raw ang sentensya kaysa sa inaasahan. Ang aking nakababatang kapatid naman ay umalis na sa France at nagsimula ngang bagong negosyo sa ibang bansa. Nabawi ngang kumpanya ng aking ama ang ilang bahagi ng kanilang ari-arian. Nakaayos daw sila sa makalaban sa negosyo at nabalik ang ilan sa kanilang pangunahing asek. Hindi pa hanap na humaling, ngunit narinig ko na humupa na ang paninakal na utang at nagsisimula ng making matatakang sitwasyon. Maari ka na umuwi, sabi ngang aking ina. Nahanda na rin daw sila ngang bagong tirahan, maari na rin daw nilang ayusin ang tiket sa eroplano. Hawak ko lang ang telepono ng tulala, hindi ko agad naiintindihan ang salitang makakawi. Mahigit 3 buwan akong walang mapuntahan, kaya't kahit sabihin niyang pwede na akong umuwi, hindi ko pa rin maramdaman. Tinanong ko ang kalagayan ng aking ama. Sumagot ang aking ina na huwag daw akong mag-alala. Magaling na raw siya at ganap ng makakabangon. Ibinunyag ng aking ina na mayroon daw silang naitagong ipon para sa posibleng emergency. Sinabi niyang ito ay isang account na lihim na idineposito ng aking ama sa isang banyagang bangko. Dahil daw doon, nagawa nilang makabangon muli. Napasalamat ako. Sinabi ko rin na humihingi ako ng paumanhin sa pagpapakabahala sa kanila. Ayos lang, Hija, sabi ng aking ina. Mabuti at ligtas ka. Salamat sa pagtitiyaga mo sa Pilipinas. Tinanong niya kung kailan ako makakawi. Hindi ako agad nakasagot, dapat sana ay masaya ang balita. Ngunit may bigat sa isang bahagi ng aking puso. Mayroon akong bagay na mahirap iwanan. Ikinuwento ko kay Lola Elena na mayos na ang sitwasyon sa aming bahay at na makakawi na ako. Nagulat si Lola Elena sandali ngunit agad siyang ngumiti. Mabuti naman Hija, makakasama mo na ulit ang pamilya mo? Iyan ay isang masayang bagay. Ngunit may kalungkutan din sa mga mata ni Lola Elena na hindi niya maitago. Pagkalipas ng ilang araw, muling tumawag ang aking ina. Nayos na raw ang tiket sa eroplano. 1 linggo pa raw ang biyahe. Ito ay isang direktang flight patungong Paris. Naintindihan ko po, sagot ko, ngunit hindi gumaan ang aking loob. Aalis ba talaga ako rito? Iiwan si Lola Elena, 3 araw bago ang aking pag-alis, hindi ako makatulog. Humiga ako sa kama at nag-isip. Una, babalik ako sa France. Pagkatapos kong makipagkita sa aking mga magulang at ayusin ang lahat ng bagay, babalik ako sa Pilipinas. Hindi ko pwedeng iwanan si Lola Elena nang nag-isa. Gusto kong iwanan siya ng kahit anong bagay bago ako umalis. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking ama. Ang boses ng aking ama na matagal ko nang hindi narinig ay mahina, ngunit mainit. Humingi ako ng paumanhin sa lahat ng pag-alala na naidulot ko. At humingi ako ng pabor, nais kong gamitin ang konting pera mula sa secret account. Ipinaliwanag ko na gusto kong suklian ang kabutihan ni Lola Elena. Narinig ng aking ama ang aking sitwasyon at tahimik siya sa loob ng ilang sandali. Kalaunan tahimik niyang sinabi, nakakita ka nga buting tao, Manon. Siyempre, kailangan mong suklian ang kanyang kabutihan. Magkano ang kailangan mo? Tanong niya. Kung mayroon po akong 2 milyong piso, sigulaho no milo, sagot ko. Gusto kong ayusin ang bahay ni Lola Elena, maglagay ng bagong air conditioning o ventilasyon, at bumili ng bagong gamit. Sumang-ayon ang aking ama. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko. Dumating ang perang ipinadala ng aking ama. 2 milyong piso. 2 milyon. Nang tiningnan ko ang passbook, umagos ang aking mga luha. Sa perang ito, masusuklian ko ang kabutihan ni Lola Elena. Agad ako naganak ng kontraktor. Nakakita ako ng mapagkakatiwalaan at ipinaliwana ang kondisyon ng bahay ni Lola Elena. Gusto kong palitan ang lumang sahig, baguhin ang sistema ng ventilasyon, air conditioning, lagyan ang bagong tiles ang dingding at sahig, at ayusin ang plumbing at kusina. Dumating ang kontraktor upang tingnan ang bahay. Kay Lola Elena, sinabi ko lang na gusto kong ayusin ng kaunti ang bahay. Ang detalyadong impormasyon ay nilihim ko. Dahil gusto kong sorpresahin siya. Ang estimate ay 1,750,000 piso, dahil sigurados 50,000. 3 linggo raw ang abutin ng konstruksyon. Lumagda ako sa kontrata. Dahil hindi makakapanatili si Lola Elena sa bahay habang ginagawa ang renovation, nag-ayos ako ng isang tahimik na hotel sa isang lugar na may dalampasigan. Nagpasya kaming 2 na doon manatili. Sinabi ni Lola Elena na ito ang unang pagkakataon na siya ay nakatira sa isang hotel. Sinabi rin niya na hindi pa siya nakakapaglabay kahit noong bata pa siya. Kumirot ang aking dibdib sa kanyang nga salita. Habang napapatuloy ang konstruksyon, araw-araw kong sinuri ang site. Inilatag ang bagong sistema ng ventilasyon at ang mga dingding at sahig ay nagiging malinis at bago.
May mga bagong kagamitan ang plumbing, at ang kusina ay nagbago ng husto. Naglagay ako ng bagong refrigerator at washing machine. Naganda rin ako ng mga komportableng beddings para sa silid ni Lola Elena. Sumulat ako ng liham para sa mga anak ni Lola Elena. Napadala ako ng isa sa panganay na anak, sa pangalawang anak at sa anak na babae. Sumulat ako kung gaano sila kamahal ni Lola Elena at kung gaano siya kahirap magtrabaho para kumita ng pera. Sumulat ako na sana ay mapansin nila, sana ay mas madalas silang dumalaw, at sana ay sabihin nila na mahal nila si Lola Elena. Na malungkot si Lola Elena, na kailangan niya sila. Ibinaba ko ang maliham sa mga envelope ng nanginginig ang nga kamay. Darating kaya, kung dumating man, makakarating kaya sa kanilang puso, hindi ko alam, ngunit nanalangin ako. Lumipas ang 3 linggo, at natapos ang konstruksyon. Nakatanggap ako ng tawag mula sa kontraktor, at nag-isa akong nauna upang tingnan ito. Sa sandaling binuksan ko ang pintuan, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Para itong ibang bahay, nagbago ito sa isang maliwanag, malinis, at mainit na espasyo. Mainit ang sahig at ang mga dingding ay pininturahan ng malambot na kulay. May bagong sink at countertop sa kusina, kumikinang din ang plumbing, mayroon ding bagong telebisyon sa sala. Sinundo ko si Lola Elena. Pagdating namin sa harap ng bahay, huminto si Lola Elena. Dahil ang palabas na dingding ay muling pininturahan at naging napakaganda, binuksan ko ang pintuan sa harapan. Pumasok si Lola Elena at huminto. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid ng nakanganga. Mula sa sala papunta sa kusina, sa plumbing sa silid tulugan. Nalibot siya sa bawat silid, hinawakan ang mga dingding, at sinuri ang sahig. Kalaunan bumalik siya sa sala at umupo, at umiyak siya. Umupo ako sa tabi niya. Patuloy na umiyak si Lola Elena. Salamat, maraming salamat, paulit-ulit niyang sinabi. Hindi ko ito dapat tanggapin, sabi niya, at sinabing masyadong sobra. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sinabi ko na dahil iniligtas ako ni Lola Elena, ito ay natural lang. Nang gabing iyon, magkasama kaming nahanda ng hapunan sa bagong kusina. Nagluto ako ng sinigang, at nagsaing ng kanin. Mukhang masaya si Lola Elena. Masaya rin ako. Pagkatapos kumain, may narinig akong ingay mula sa pintuan sa harapan. Nagulat ang mukha ni Lola Elena. Sino kaya iyon? Tanong niya. Binuksan ko ang pintuan. Nakatayo ang nga anak ni Lola Elena. Lahat sila ay naroon. Lumaki ang nga mata ni Lola Elena. Bakit kayong lahat ay dumating? Tanong niya. Sumagot ang panganay na anak. Nabasa namin ang sulat, kaya kami pumunta. Tiningnan ako ni Lola Elena. Napatanto niya na ako ang napadala ng sulat. Bahagya akong ngumiti. Pumasok ang bata sa bahay at nagulat sa pagbabago ang itsura nito. Lumapit sa akin ang panganay na anak at yumuko. Napapasalamat kami sa paalaga mo sa aming ina, sabi niya. Napasalamat din ang pangalawang anak. Umiyak ang anak na babae habang humihingi ng paumanhin. Nasisiraw siya sa kanyang patrato sa ina nun. Nangako siyang tiyak na bibisita na siya simula ngayon. Umiyak si Lola Elena. Hindi niya alam kung kailan pa huli nakasama ang kanyang nga anak. Wala raw siyang mas ikasasaya pa rito. Niyakap din nga anak si Lola Elena. Ito ay isang tanawin ng isang pamilyang nakakasundo. Tahimik akong umatras. Ayaw kong gambalain ang oras ng pamilya. 2 araw bago ako umalis patungong Friends, kumain kami ni Lola Elena ng aming huling pagkain. Ipinaluto ako ni Lola Elena ng sinigang. Pabalik mo sa Friends, pahalagahan mo ang iyong nga magulang, sabi niya. Sabihin mo sa kanila na mahal mo sila ng may salita. Nangako ako. Habang papunta ako sa paliparan, si Lola Elena lang ang iniisip ko. Tama ba talaga na umalis ako? Ngunit kailangan kong umalis. Oras na para ipatupad ang nga natutunan ko kay Lola Elena. Dumating na ang oras upang harapin ang aking mga magulang bilang isang disenteng anak. Dumating ako sa paliparan. Natapos ko ang nga proseso at nagtungo sa boarding gate. Sa huli, tinawagan ko si Lola Elena. Narinig ko ang boses ni Lola Elena. Maingat ka, Hija. Manatili kang malakas, sabi niya. Puno nga emosyon ang aking dibdib ngunit pinigilan ko. Babalik po ako kaagad. Sigurado po, mag-usap tayo ng paulit-ulit habang nakikita, sabi ko. Ngumiti si Lola Elena at sumagot, oo. Sumakay ako sa eroplano. Sa labas ng bintana, nakalata ang lupain ng Pilipinas. Isang lupain kung saan ako namalagi ng mahigit 3 buwan. Mayroon akong mga mahirap na araw, ngunit mas marami akong mainit na araw. Higit sa lahat, ang pagkikita namin ni Lola Elena ang pinakamalaking suwerte. Kung wala si Lola Elena, hindi ako naririto ngayon. Dumating ako sa Paris.
Naghihintay ang aking nga magulang sa labasan ng paliparan. Payat ang aking ama, ngunit mayroon siyang payapang ngiti. Tumakbo papalapit ang aking ina at niyakap ako. Niyakap ko rin ng mahigpit ang aking ina. At malinaw kong sinabi, mahal ko kayo. Talagang mahal ko kayo. Ang aming bagong tirahan ay mas maliit kaysa dati, ngunit ito ay mainit. Habang kumakain kaming ng hapunan, ikinuwento ko ang lahat tungkol sa aking karanasan sa Pilipinas, tungkol kay Lola Elena, ang nga natutunan ko, at ang pagbabago sa aking sarili. Tahimik na nagsalita ang aking ama. Ang laki na ngang pinabago mo, anak. Hindi na raw ako ang anak na dati mahirap alagaan. Tumango rin ang aking ina. Ang hirap na naranasan mo sa Pilipinas ay naging magandang aral sa iyo, Hija, sabi niya. Nasiyahan ako. Dahil pakiramdam ko ay tinanggap nila ako. Nakikipag-usap ako kay Lola Elena sa video call tuwing linggo. Ayos lang si Lola Elena. Masaya niyang ikinuwento na madalas na siyang dinadalaw ng kanyang mga anak. Linggo-linggo raw dumadalaw ang kanyang anak na babae, at ang kanyang nga anak na lalaki ay bumibisita 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Hindi na raw siya nalulungkot, sabi ni Lola Elena habang nakangiti. Nang marinig ko iyon, uminit ang loob ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakalatak ang tanawin ng Paris, isang magandang tanawin. Ngunit sa loob ng aking puso, sumagi sa aking isip ang baybayin sa Pilipinas. Ang baybayin na nilakaran namin ni Lola Elena. Tiyak na babalik ako balang araw para bisitahin si Lola Elena. Dadalhin ko rin ang aking mamagulang upang mapasalamat ng maayos. Hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihan ni Lola Elena sa paglilitas sa akin. At ang natutunan ko kay Lola Elena, ang halagang ng pamilya at ang pusong mapagpasalamat. Iyon ang itatatak ko sa aking puso, at gagamitin ko ito sa aking darating na araw. Masaya ako ngayon. Mayroon akong mamagulang, mayroon akong trabaho, at namumuhay akong makabuluhang buhay. Hindi na ako ang dating spoiled na ako. Ang mga araw ko sa Pilipinas ang nagpabago sa akin. Si Lola Elena ang nagpabago sa akin. Lola Elena, maraming salamat po talaga. Nagpapasalamat ako mula sa kaibuturan ng aking puso.